Ayun, so good evening guys. Ngayon po ay February 23, 2024. So Friday at naglaki ang Dow G yung lumabas dito sa market natin. So lakas pala ng sipa natin kanina kasi umabot tayo ng 1%, di ba, after magkaroon ng breakout dito sa 6,913 siguro yung opening price natin kanina. So maganda naman yung net foreign buy natin. Umabot siya ng 60 million sa closing, pero kasi kanina mabot yata to ng 100 o halos 200 million. Tapos pagdating ng pre-close, biglang may nabuhos. Hindi ko alam kung ano yung stocks yung tinamaan dito eh. Pero meron siguro dyan kasi makita mo naman. So nag-close tayo is inverted Dow G yung ating galawan. So mukhang may pullback tayo by next week. So sumabay kasi tayo sa ano eh, sa galaw ng US market. So nag-close tayo 6,913.21 and then 0.15%. Verde pa rin naman yung ano, yung closing natin. Yung US market natin kagabi, so nagkaroon ng another all-time high. So lakas dito sa ano sa US market. So mukhang binabatak ng husto bago maglabasan siguro yung earnings nila by March, 'di ba? Maglalabasan yung fourth quarter earnings ng ating mga stocks. Ayan. So yun na ba? Yung inaantay natin na reversal ng ating market kasi 'di ba November, December, January and then bago matapos yung February. So meron tayong nakita na inverted Dow G. So last time meron din dito, and then sinundan siya ng negative candle natin. So tingnan natin, mukhang pullback siya by Monday, hopefully hindi, pero parang ganun yung sinasabi dito sa charting natin. Okay, so nonetheless, malakas yung sipa ng ibang stocks natin. So Ionic, so binuna yata yung kanyang 10% kapon 6%, tapos ngayon 4.1%. Pero meron siya 8.89K na net foreign sales. So maliit lang naman yung foreigners na nag-trade, most likely mga locals kay Ionics natin. Okay, so pinitik na. So ang daming mga stocks na pinitik ngayon na. So 4.1% in closing ni Ionics natin. SPNEC, so lumalaban 0.88%. Pero ito yata yung isang kumain ng net foreign sell natin, negative 133.7 million. So yung bili ng bili, ewan ko, binenta na siguro niya kasi minus 133 million. So ang tanong, sino yung sumalo dito kay SPNEC natin? Kasi nag-green pa rin naman yung candle natin sa kanya. Okay? CPG, so niluluto na pala si CPG noong mga nakarang araw. So nag-up siya ngayon. So ito pala yung pinaka-winner natin sa listahan ng trending. 8.77%, net foreign buy 75.7K. So itong CPG natin. Tapos Ali, syempre, paborito natin na blue chips. So another 52 weeks high, 2.34%. So ito, ang lakas ng ano. Net foreign buy natin is 297.57 million. So lumalaban yung properties, pati si Robinson, nakita ko market, pero si SMPH nag-drop yata kanina yung galawan man niya. Metrobank, so another Green Bay, hindi niyo pa napansin, yung closing natin kahapon is more than 2% and then ngayon is halos 2%. So parang binubuo niya yung 5% na dividends na ibibigay niya sa kanyang ex-date, which is, tama ba? Ano ba, March 11 ba yung pinaka-ex-date natin sa kanya? Hindi ko tanda, mamaya silipin natin. Tapos si Converge, so nag-drop ulit, negative 0.41%. So sabi natin, medyo hirap talaga si Converge kasi ayaw tigilan ng foreigner ito. So negative 32.31 million na net foreign sales si Converge natin. Kailan kayo magkakaroon ng net foreign buy itong si Converge natin? Andito yung mga winners natin for the day. Red Sea yata yung pinakamataas at saka si CPG. Apollo, sumipa din siya ng 9% sa galawan naman. Okay? So disclaimer guys, sa mga bago sa channel natin, as usual, yung ating review is for education lang po ito. Huwag mong gagamitin to as a reason para mag-buy, mag-sell, or hold ng stocks. Meron pong risk na involved sa market and then due diligence na lang po kung ano yung stocks yung gusto mong bilhin naman. Okay? Follow mo lang po ako dito sa ating Palapi Trader na YouTube channel. Subscribe ka lang po para updated ka sa mga trending stocks review, or kung gusto mo is-join ka dito sa trading group naman natin. Okay? So sa mga nakasubscribe, salamat po. Sa mga usual na nanonood, halos sakto 1K yung mga viewers natin dito sa channel natin. So matagal na rin tayo, no? Ilang years na ba? Halos 2 to 3 years na rin yata tayo, no, na nagbablog. So diretso yung vlogging natin. Company reviews, okay? Profit or loss sa markets, mga sample lang. Basic indicator, so weekends na naman.
Ano ba yung sinasabi ng mga candles natin during this time? Pa-pullback na ba? CPSC natin, fundamentals yung ating mga risk management plus yung ating mga basic na PSC stock market studies naman. Okay? Follow mo lang ako dito sa ating Palabig Trader Crypto to. Malay mo mabuhay yung mga crypto games natin. So meron din konting pinapakita na pullback ngayon dito sa crypto pero 51K pa rin yung yung huling silip ko na galawan sa cryptos natin. Okay? Follow mo lang po ako dito din sa social media, Palabig Trader, para update ka sa mga post natin or dito sa Facebook page. Wala tayong mga bagong announcement na. So puro vlog lang yung nagagawa natin. Budegi Pick para sa mga learning sa local market dito sa US at saka dito sa cryptos. Check mo na lang po. Tapos money earners, yung mga side hustles natin. So makukuha na itong website na to by May. Kukombine natin to kay Budegi Pick. Tapos sa Twitter, meron ng summary si saglit. Meron pa ba tayong nakalimutan na i-post dito? Hanap lang ako May remark na news yun. May summary na May nakita na tayong summary. Ayan. Post natin para mabasa natin. Ayan. So, tingnan natin yung pinaka-summary muna. So, net foreign buy pa rin naman. Kailan Dow G? 60.17 million net foreign buy. Tinamaan dito is holding firms minus 0.33. Mining pala yung binuhusan ngayon. Negative 0.86%. Panalo si Industrial, si ICT ba to? O services si ICT natin, 0.55 at saka si property, 0.4%, which is si Ali. Okay. So Araneta, up siya, 0.98. So hanap tayo yung mga pwedeng stocks kasi pinipitik lahat CPG yung bago, di ba? Araneta Property elects Luis Araneta as new president. Mermart targets 500,000 customers in wholesale in Laguna. Ayan, nag-up siya, is expected to issue 0.04 to 0.05. Magre-refund siya, sabi ni Bilyonaryo. Ito yung mga binenta ng foreigners natin. Union Bank, ASEAN, APF, Gen, Mer, Manila Water, SCC, Shell Page, SPNEC, ANI, Axilon, CNPF, AC, AGI, GGS, LTG, CREET, MRITS, SMPH, Globe, Converge, ATI, at saka si SEB. Ito naman yung mga binili. Pinuputakti pa rin ng foreigners si BDO, BPI, China Bank, Metrobank at saka si Security, SLF, SGP, GSMI, CMEX, ano ba nangyari sa kanya? AAB, Costco, Ali, BDMPR at saka si PLDT naman natin. Aboy test, so tuloy na yung pagbili niya ng 40% of Coca-Cola Philippines. Now Corporation executes, ayan, meron sa balita, MOU with DIA Incorporated to enhance now's existing connectivity framework. SSI Group announced, alam mo, pumitik din Appointment is new top officials, AP, okay, si Aboitis Power yun. Edgar sa Merrimart, nagpaparamdam si Merrimart natin. Tapos yung mga, kanina to umabot tayo ng 1% kanina, ayan. So si Ali pala yung pinaka-active kanina, SMPH. Si Plus, ICT, at saka si AC. So may good news si Plus kasi parang si SPNEC, di ba, sa small caps. Ito naman, sa FTSE Global Equity Index. So ito na yung catalyst niya, no? Microcap is expected to broaden its investor base. SSI, meron siyang new chairman, PLDT. So ito na yung magbabayad siya. Metrobank, full year net profit up na 29%. Ayan, so okay naman. ABS-CBN, so fell through. Pero gumalaw si ABS-CBN nag-green kaninang umaga. Hindi ko lang pansin nung closing. CPG, eto siguro catalyst, 2 billion preferred shares. Ayan, so meron siyang good news. SSI appoints new chairman and CEO, TEL, Jollibee and FGen, solar daw silang dalawa. LNG cost refund from Mer. Okay, sino pa ba? Last nabasa natin lahat to, no? Now Corporation, SEC stamps firm Mel Bilardo is now fined over alleged misleading disclosures. Okay? So, meron silang problema dyan. PNX still doesn't have money to pay dividends. TEL and ABS Sky Cable deal. So, fell through. Hindi natuloy. Tapos yung galawan sa US market, malakas. Lakas ng sipa, nag 2% dito sa US kagabi. Kaya pala pumitik yung mga stocks na nandun. Ayan. So, si Nvidia yung humahatak yata nag 16%.
Laki no, na ang bigat niya pero nag-ano siya, all-time high din. Okay? So guys, yung ating patron, so weekends, paki-double check na lang yung mga gustong sumali sa trading group, gusto po ng guide. So sali lang po kayo dito sa mga traders sa Philippine market. So hopefully, magkasama tayo dito sa trading group natin. Okay? So double check na lang po yung nakalagay ng mga rules natin dyan. Ayan, so tingin tayo dito sa galaw ng ating market. Naku, ba't nag-Dow G? Yan po naman yung ayaw natin makita na closing natin. So Friday, marami siguro na profit taking. 60.17 million, 0. Verde pa rin naman, 0.15%. Kaya lang, medyo bad candle tayo ulit. Resistance, halos mag 7K na nga kanina. No? Okay, so nauntog siya. Ang lakas ng untog niya. So siguro magre-retest tayo sa support by next week. So not a good sign. Ayan. So MA9, syempre MA9 muna, i-retest natin. Medyo masakit lang muna ko. Hindi ako makabuelo ng vlog natin. So MA9 pa rin naman yung pinaka-support. Pag ayaw niya talaga, so yung mga lows natin, titingin tayo dito sa MA20. Ayan. So maganda pa rin naman yung RSI. Ito lang talaga, bad sign yung, yung candle natin. Tingnan natin. Tapos siguro may ano siya, may pullback. Tapos kung medyo malakas siya, meron siyang hanging man sa closing natin by next week. Kasi malakas naman yung yung galawan ng mga stocks natin. Okay, so okay naman lahat ng indicators. Bullish pa rin naman and anticipate lang yung mga short-term pullbacks gawa ng galawan natin. So ali yung pinaka winner sa big caps 2.34. Bumagsak si SMPH, BDO, AC, SM at saka si Converge. Panalo si ICT, BPI, Metrobank, URC, Jollibee, Jollibee 2%, JT Cap 1.67 at ASEN nag-drop 1.64 naman. Okay? So wala akong makitang malakas na net foreign sell sa yung LTG on 1.7%. Si Bloom nag-drop po. Pero maliit lang naman yung volume niya. 1.55 si Meg, AGI, negative 0.92%. May mga blue chips tayo na na naiwan sa baba. Ito si GGS 0. 0% yung galawan. Okay? So yun po yung galawan natin. So yung winners, Red Sea. So nag-bounce siya. Malaki na ba? Maliit lang kasi yung niya. Madali siyang pitikin. 200K lang yung buyers niya pero nag-up siya ng 11%. Apollo, 9% ba itsura ni Apollo? Isang candle lang. CPG. So ito yung winners natin. Nag-breakout bigla si Ay magpasakay ng mga nagtitrade dito sa mga small caps natin. Ionics. So nag-up siya. Another green day. Congrats. May volume din siya. Mamaya silipin natin. Tapos si Pasbak sa hindi kasama. Ba't ko ba lagi siya sabi si Plus Ali. So yan. Trending. Jollibee. Ba okay din breakout din si Jollibee. 2%. Si Ani, ano nangyari kay Ani? Tulog pa rin pero nag-up naman siya, 2%. SEC, yun pabalik na sa gap. Si Home, okay, nabuhay na ba si Home? Hopefully buhay na, tagal niyan. Tapos si Robinson, okay? So yun po yung mga winners. Dito sa losers, si Inex, ang laki 5%. LC, minus 4%, mga small caps. CTS, ano ba to? Global equity. So alam ko ito yung sinabi na nag-quadruple yata yung kita niya pero yung stocks naman niya hindi umakyat. Si Med minus 3.7, si HP okay nagpo-pullback minus 1.95 di ko nakita sa trending Tsaka si ASEN minus 1.64. Mahina yung galaw ni ASEN natin. Okay? So yun po yung galawan ng buong market natin, winners, losers at saka yung mga big caps. So tingin tayo dito sa global market, pullback siguro to. Kasi ang taas ng galaw halos mag 3% si Nasdaq kahapon. So futures ng Nasdaq negative 0.14, Dow futures mataas 0.07 and then S&P is negative 0.01% naman siya. Okay. So European markets, mukhang maganda rin mamaya. Hopefully maganda yung galaw nila. Tapos dito sa Asia, mix ba tayo? Pero mas marami yung berde. Okay, tayo lang yata yung nag-Dow G. Yung 2% si Japan, pangalawang araw ng 2% yata si Japan natin index. Okay? So okay sila. Dito sa bandang crypto, ang nangyari,
Bitcoin 51K, Ethereum 2.9, tapos si BNB na pullback ng konti, 375. Ayan, so mukhang pullback na yung Friday. 7% doon may nag-drop sa 4%. Okay, so mapula lahat yung chart na nakikita natin dito. Ayan, so tingin tayo sa trending stocks. Unahin natin si Ionix. So maganda yung bakasyon ng mga Ionix holders natin. So nag-breakout na siya dito sa flag formation kahapon and then another breakout. So on the way na siya para dito sa next resistance level natin dito sa around. Parang ito yung ginawa niya. 1, 2. So 1, 2. And then tingnan natin kung kaya basagin yung 1.38 naman. So okay. Okay yung trend niya. So malakas yung sipa ni Ionix natin. Hopefully meron pa siya by next week. Walang foreigner, no? Negative 8.89K and then sumipa na 4.1%. So buhay na buhay. Yung volume natin sa kanya, yung RSI bumalik sa bullish and then yung MACD nag-bullish din po yung ating itsura naman. Catalyst wise wala. So more on trader sentiment. Kasi maganda yung market natin kanina eh. Tapos yun nga, nandiyan pa yung mga traders naman natin. Okay? So very good. Maganda yung pinapakita ni Ionix natin. So on the way siya dito para mag-retest ulit dito sa bandang taas. So finally bumabawi na siya after ng August, no. August. Ang tagal din ng niya, downtrend niya, pero okay na. Medyo nabubuhay na yung price action natin. So SPNC, marami may hawak kay SPNC natin. So hindi nila pinapabayaan bumagsak kahit na ang laki ng net worth sila, 133.7 million. So shake hands, sabi nila. Hindi natin alam kung sino yan. So nag-up siya, pero nag-up pa rin siya ng 0.88%. So may nag-swap. Siguro yung bili ng bili last time, baka nakipag-swap na kasi wala tayong net nakita. Mas malaki yung sellers, yung naipon na araw-araw. Net foreign buying naman. Okay? So okay yung galaw kahit paano. Price action wise, volume wise, tignan natin kung ano to, supporter ba to o namili lang ng one time kasi binenta ng foreigner yung yung shares niya. Yung ating RSI medyo bearish pa rin kasi below na RSI 50 and then trend wise okay, meron pa rin naman. Syempre nasa ilalim pa rin siya ng descending triangle formation natin. Pwede dito, pwede dito. So depende sa tumitingin. So mas maganda makabalik siya dito sa MA20 para good vibes tayo dito kay SPNEC natin. Okay? Next. CPG. So naghanap talaga ng traders yung mga di ba? Magandang i-push. So na-push itong si CPG after na ilang bond din niya. So since last year, 1 year pala siya. Ngayon lang siya nagkaroon ng ganitong sipa. So up siya ng 8.77%, biglang bullish. And then meron siya net foreign buying ng 75.7. So nag-list siya ng 2 billion peso preferred share. So natuloy, meron siyang capital. Siguro yun yung good interpretation ng market sa galawan ni CPG natin. So breakout siya, ito yung support. Malakas yung sipa. So dito na ba tayo? Ito yung pinaka-next niya eh. So currently nasa resistance naman siya. So tignan natin for the coming few days kung makarating siya dito sa 0.3256 kasi may pondo na siya 1 million lang. 1 million lang yung bumili Ang liit, no? Pero kaya niya itulak ng 8% yung price action natin. So anyway, kung maraming sasabay by next week, lalo na, di ba, kung 3 million yung pumasok, kaya niya stabilize dito sa 0.31 and then touch yung 0.3256. So nilagay ko na dito kasi mano naman magaan lang, madaling pitikin o kung ayaw mo, lagay may resistance sa current price na 0.31 naman. Okay, so very good. 8.77. Harap tayo ng mga stocks na ganyan para bawi agad in just one day, 8% yung galawan. Ayan. So yung paborito natin na blue chip, may pullback din siya ng konti kanina. So matagal pa naman yung dividends niya by March 4 and then 0.6 lang naman to. So optimistic lang talaga kasi puro net foreign buy. 297.75 million and then another high, nag-up siya ng 2.34%. Parabolic na rin yata yung galaw niya, no? Okay. So on the way na tayo dito sa resistance natin na 38 peso. Pero pwede na ba to? Ayan, malaki na rin yung ginalaw niya, no? So simula dito pero ang tagal, syempre. Ang tagal ng galaw. Kung dito tayo magsusukat
O, naka 20% na rin si Ali natin. So, very good. 1, 2, 3, 4 na bullish candle, net foreign buy. Hopefully, meron pa siya kahit na medyo overbought na yung pinaka RSI natin sa kanya. So, 70 plus. So, last time is 76, 77 bago siya nagkaroon ng pullback. So, tingnan natin. Pero kung meron pa rin net foreign buy, di okay yan. Tutuloy pa rin tayo dito sa 38. Diba? Malay mo. Tingnan natin. Kasi siya yung isa sa sa mga property na maganda yung galaw. Yung iba kasi, hindi gumagalaw MEG. Kasi MEG, hindi gumagalaw. Si BLL, hindi gumagalaw. Si CLI, nag-up to nung nakaraan nagpo-pullback. Si SMPH, mga properties to pullback din. Ba't kaya ayaw kay SMPH? Robinson, ayan. So dalawa lang sila pero si Robinson hindi rin masyadong gumalaw for the week na trading. So siya lang sa properties natin yung talagang tinutulak ng foreigners. Ano ba catalyst? Maganda rin naman yung earnings na iba. Okay. So yun lang nakita ko sa kanya last time. Maganda yung kanyang earnings. Okay? So next, Metrobank. Yun, another So pinipil-in niya lang yata yung yung 5% na dividends. Ayan. So congrats ulit dun sa mga nag-hold kahapon kasi parang bubuuin natin yung 5% which is ilang percent na ba yan? Simula na magkaroon siya ng gap up, sukatin natin. Wala pang 5% Nasa lang siya, 4%, di ba? 5% yung binibigay niya dividends. So baka umabot tayo dito sa 62.36. Ayan, okay na rin yan kung medyo umabot siya dyan. Malaki na yan para sa mga big stocks holder natin, big caps. So okay yung RSI, okay na rin yung MACD, and then buhay na buhay yung volume kasi meron siya 15.92 million net foreign buy and then 1.92% na gain for today's trading. Ayan. So good vibes yung mga merong may hawak dyan. Yung ibang banks, pasilip. BDO, mukhang pullback. BPI, ayan, umahataw pa rin si BPI natin. Okay? So okay, yung mga banks. And then lastly, si Converge. Kailan kayo magkakaroon to ng net foreign buy? Wala talaga So magpo-pullback talaga siya. Ayun medyo din siya. So magpo-pullback talaga siya, wala kasing foreigners. So nauntog ulit tayo. Mukhang may resistance na dito sa MA9. So retest tayo ng 9.6. Ayan, tingnan next week pa di mabuhay yan. Meron maghanap siya ng support below ng 9.6 level. Okay? So medyo nag-pause yung galaw ng RSI. So merong lumalaban siya dito. Tingnan natin kung hopefully hindi siya broken trend by next week. Kailan kasi malakas yung net foreign sell, negative 32.31 million and then negative 0.41% yung galaw natin sa kanya. Okay? So safe kaya sabihin na pero masyadong malayo naman na ito yung trend niya as of now na medyo bullish yung market natin. Tingnan natin kung hindi ma-broke tong channel natin na to. Di goods pa rin tayo dito kay Converge kahit na medyo mahina talaga yung wala talaga siya net foreign buy from the past few days naman. Okay? So yun lang muna yung ating review for this Friday. Ayan, enjoy muna natin yung weekends natin kasi okay naman yung verde naman yung majority ng big caps na stocks tapos may mga nagpitikan na mga small caps na stocks po natin. Okay? So yun lang muna yung ating review for this week at as usual, please don't forget to subscribe dito sa ating Palapit Trader na YouTube channel. Join ka sa group guys open yan. Crypto ko to, Facebook account, Facebook page, Bodegipic, masakit na lalamunan. Money Earners, Twitter, at saka yung ating Patreon channel naman. Okay? So yun lang, maraming salamat. Happy weekends po.